Huwag natin pag-usapan yung ayuda. At pag-usapan natin yung pagkakaroon ng trabaho na permanente ng Pilipinong nakatambay sa kalsada. Huwag yung ayuda. Walang kwenta yan. Nagsasayang lang sila ng pondo. Mapupunta lang yan sa mag-anak nila. Sa totoo lang. Walang kwenta yan, pare. Ginagawa mo lang tangang Pilipino pag ayuda ginamit mo. Sa totoo lang. Ang ayuda kasi, maraming dadaanan na proseso. Pagbibigay ako bilang presidente ng 2 milyong ayuda para sa Pilipinas. Oh, ganitong lugar ang pupuntahan nito. Dadaan sa DSWD. Di ba? Sa kongreso muna, sa congressman. 2 milyon, kukuhanan ko ng 200,000 yan. 1.8 na lang. Pupunta ng DSWD, kukuha na ng 200,000, 1.6 na lang. Pupunta ng mayor, pupunta ng konsyal, pupunta ng vice mayor, pupunta ng kapitan. Pagdating sa kapitan niyan, pare, 500,000 na lang. At ang iaayuda niyan, 200,000 na lang. So yung 2 milyon, magkano na iaayuda? 200,000. Di ba? Pera yan, magpakatotoo lang tayo. Hindi tayo tanga para sa ganyang bagay, di ba? Lumaki tayong ganito, tumanda tayo sa Pilipinas, alam natin ang kalakaran ng Pilipinas, so huwag tayong magpakatanga. Ayuda, kalukuhan yun. Hindi totoo yun. Sila lang ang makikinabang pag ayuda ang ginamit. Pero bilang Pilipino, hindi kayo nakakatanggap. Hindi. Hindi kayo nakakatanggap. Hindi. Malabo yun. Wala. Hindi totoo yun. Ang ayudang usapan is pagligaw na lang para masabi ng taong bayan na tinulungan ako ng presidente niyan. Tinulungan ako ng mayor na yan. Tinulungan ako ng barangay captain namin na yan. Di ba? Yun lang ang dahilan. Para masabi nila na tumulong. Pero ang totoong tulong, pare, ang habang buhay. Hindi yung pansamantala lang. Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng panghabang buhay na tulong at maalala ka, gumawa ka ng proyektong panghabang buhay na pakikinabangan ng tao. Yun. Hindi yung kwansyatan lang. Hindi yun mapupunta lahat sa tao. Mapupunta lang yun sa mga kamay ng pinagkakatiwalaan mo. At doon sa kamag-anakan nun. Ganun kabilis ang proseso ng pera. Pero kung trabaho ang binigay mo, malamang ang makikinabang mo yung kinuha mong trabahador at ang pamilya niya. Di ba? Tapatan mo ang sahod nila kung sakasakali lang. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon, pare, mag-araw ka ng 600. Panghapunan, wala ka na. Isang libo ngayon. Yung 1,000 hindi abutan ng ano. Hindi abutan ng isang araw. Magkano ang kilo ng bigas? 60. 60. Tapos yung manok, 180. 180 ba yung manok? 200. 240 yung manok. Manok yun. Yung isda, pinakababa sa isda, nasa 80 yung kilo. Then, kung magbaboy ka pa, magkarni ka. No? Karni, pila? 380 or 360 ata yung, karning baboy. Eh, kung gusto mo namang karning baka, wala ka na 1,000. 1,000 pera, 1,000, hindi aabotan ng gabi. Tapos, yung sahod mo sa isang araw sa Pilipinas ay magkano? 500 isang araw? Araw 500, di ba? 600 na yata ngayon, kulang pa yung isang araw sahod mo sa kakainin mo sa isang araw. Diba? Kasi hindi ka pa libre nun. May pamasahe ko pa nun. Ay, wala na. Hindi na talaga kaya. Hindi na kaya mabuhay sa mundo ito.